panganakan to. Yeah? Meron pa doon, ha? Nawala na yung video. Ang dami naman, ho. Nakakagulat, ho. Saan kayo pupunta, mga sir, mga boss? Mga mamski, saan kayo pupunta? Me from succeeding in investigating this massive looting of our national treasury. And it appears even people who aren't necessarily supporters of yours are pointing out that they're saying, why is an official who is trying to discover corruption and graft in the country, why is he himself suddenly being targeted? Precisely, that is the point that we are trying to address. As I have told you, this is a fabricated charge. Sinungaling to, wala yun. Nilalap ko na sa buong Pilipinas. Pinagtanong ko na, wala po. Nakakita ko kung konti sa Ilocos Norte, sa distrito ni Sandro Marcos. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, ang bitho ay umiikot na. Akala mo ligtas ka? Kahit lumipat ka ng bakod at nag-judge ka sa dati mong mga kasama, which is the majority na pinangahawakan ni Senador Alan Peter Cayetano, ngayon ho, tila baga, ikaw ngayon ang gagawing bola. Pagpapasapasahan ka, reklamo laban kay Senator Joel. Nako, ipapaubaya na sa ombudsman, aray mo. Pero bago natin pasadahan ang mga balita ngayon, tila baga meron ho akong nakikita, napakaraming bus ang darating. At rally ng INC, nakarating na ho sa international news. Alamin natin yan at syempre andyan lang po yung join button. Pumindot ka na at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. At sa mga nagtatanong kung paano ho daw makasali sa join button o sa ating mga talakayan, andyan lang po sa baba, makikita nyo, joint. May kalakip na ano ho yan, ha. Kung gusto nyo lang naman. At syempre ito na, rekta na tayo. Joel! Hindi ka ligtas dito, ha? Mukhang ikaw ang magiging hot topic sa mga susunod na araw. Nasa Office of the Ombudsman na ang bola kaugnay ng reklamong malversation of public funds laban kay Senator Joel Villanueva. Paliwanag ni Department of Justice o DOJ Secretary Frederick Vida, ang ombudsman ang may jurisdiksyon dahil isang public official ang senador. At the end of the day, we want people accountable. Diba? We want those who have done this republic wrong to make them accountable. Ang DOJ ang unang nag-imbestiga sa reklamo at ibinigay nila sa ombudsman ang kanilang findings. Ngunit ayon kay Ombudsman Crispin Rimulya, hindi nila sinunod ang rekomendasyon ng DOJ at sa halip ay magsasagawa sila ng sariling investigasyon. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. Bunso nito, ipinauubayan na ng DOJ sa ombudsman ang reklamo laban sa mambabatas. Patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa ombudsman upang ayusin at gawing sapat ang mga dokumento at ebidensya kung kinakailangan. We need to defer to the Office of the Ombudsman. Kasi at the end of the day, it's the control of the Ombudsman and we respect yung kanilang evaluation of the pieces of evidence related to them by the DOJ. Again, we will work together. Ayun na, we will work together. Ako ang nakikita ko dito, hindi pa ho tapos ang usapin dito. Dahil nakita nyo naman ang paglabas ng isang religious group. Hindi pa ba sila natakot? Ngayon, baka mangyari dito, nakuha na nila ang leadership, nakakuha na sila ng tamang boto. At yung quorum, at total naman, nagawa na nila ang kanilang mga gustong gawin. Patungkol dito kung sino ang chairman, pwede na lang ako, ang paniniwala ko lang at aking opinion ko lang naman ito, baka ilaglag ito. Baka malaglag ito. Kasi ang ginigiit na ho ng taong bayan ngayon, ang kanilang mungkahi,
bakit nga naman si Senador Marcoleta ang uunahin nyo? Samantalang yung dalawa, prove na plunder ang kaso, pero ang kaso, hinug na nahilaw pa. Nakukuha nyo? Yung punto rito ni Senador Marcoleta, bakit siya ang laging lagi siyang plunder ng plunder ang gustong ikaso? Hindi naman pera ng gobyerno. Ano naman ang paliwanag nila? Meron naman silang sinasabi, kailangan pag nakatanggap ka raw ng ganito at hindi mo raw sinabi sa salin mo at yung amount na ganito, ewan ko, kwento ho nila yun eh. Kung kwento nyo yan, gusto nyo paniwalain ng taong bayan, hindi ho maniniwala sa inyo. Sorry na lang ho kayo. Dahil wala na ho maniniwala sa mga paandar nyo. Alam na ho ng taong bayan na panggigipit lang ang lahat. Nagulat kayo, naglabasan. Ito for sure, mapapag-usapan ulit ito si Judge. Bumilang hulang kayo ng ilang araw, baka mapag-usapan ang kwento rito, baka siya ang matumbok at tapos na ang kwento sa tinalikuran niyang mga kasamahan. Hindi, pwede ho siyang rito. Oo, dahil hindi nila kaya ngayon nagawa ng kwento si Senador Marcoleta. Kasi sabi ko nga sa iyo, walang uwian eh. Andiyan pa ho yung mga kapatid ng Iglesia ni Cristo at kasalukuyan ho. Nagugulat nga ako, baka dumagsa pa ang tao kasi may nakita kong bus, hindi ko lang alam kung saan ito. Kung saan papunta, o baka naman, Kuya Guts, baka naman hindi naman yan hindi naman pupunta ng EDSA yan. Hindi ko rin sure. Pero nakita ko lang yung video na ito at ako namangha. Nagulat din ako eh. Ang dami isang muka. Saan galing ito? 'Di ba? Kung halimbawa naman ito ay field trip, bakit sobrang dami? Kung ito naman ay inarkila ng mga pribadong kampanya, bakit to sobrang dami? Nagkataon naman siguro na meron nga nangyayaring peaceful rally at gustong umatin ng mga kababayan natin at makilahok dito sa nangyayaring rally na ito. Nagkataon, coincidence ba ito? Oo. Ayun, balik tayo. Mamaya pag-usapan uli natin. Baka ma-hot seat na naman. Di umano. Ito. Alamin natin yung nakita natin bus. Puro bus eh. Haba. 3, 4, 5, 6. Ito. 8. Natakpan na kanto. Siyam. Meron pa doon nawala na yung video. Ang dami naman nakakagulat Saan kayo pupunta mga sir, mga boss, mga moms, mga mamski, saan kayo pupunta? Tayo nagtatanong lang. Ngayon, eto na meron na babalitaan tayo, hindi magtatapos. Kahapon, ngayon, ang balita natin ang pagkakalam natin, ilang araw pa ang bibilangin at bago siguro mag-uwian at yung mga naandyan sa People Power Monument. Ngayon, magugulat ka international news na. Itong nangyayaring peaceful rally ng INC at in-interview na rin si Senador Marcoleta ng international news anchor. Alamin natin makinig kayo kung ano ang sinabi ni Senador Marcoleta dito sa anchor na ito. Roads have been blocked off in the Philippine capital as thousands of protesters make their feelings felt. Frustrations have been steadily rising as a series of corruption scandals and other political upsets continue to break public trust in the government. Demonstrators were seen clashing with riot police attempting to disperse the crowds. The rally was sparked by the impending graft charges against Senator Rodante Marcoleta. He's a staunch defender of the recently impeached Vice President Sara Duterte. Protesters have accused authorities of using legal cases to weaken the opposition ahead of her upcoming Senate trial. It all comes amid a broader crackdown on figures linked to former Philippine President Rodrigo Duterte. Another lawmaker supporting him is currently in hiding after his arrest warrant was issued by the International Criminal Court. A reminder, that's the same institution which is holding former leader Duterte in custody.
Well, we can cross live now to the senator in question, Mr. Rodante Marcoleta. Thank you, sir, for your time today. The government has accused you of accepting what it calls illegal campaign donations. What is your response to that charge? Ang tanong ng reporter, ang gobyerno ay inakyus ka ng illegal campaign donation. Ngayon, ibabalik natin ang usapin, bakit naging illegal ang paratang ng mga dorobo? Wala hong illegal, wala hong pandodorobo, at yung plunder na sinasabi ng mga dorobo, puro katang isip at puro panggigipit. Paano magiging illegal? Eh hindi naman ho siya tumanggap doon sa time na campaign period. At sabihin na illegal, hindi ho yan kinikil. Kusang loob na binigay ho at dinonate ng mga iba't ibang personalidad para lang makatulong sa pagkapanalo ni Senador Marcoleta. Alam niyo ho ba, talagang mahal ng taong bayan si Senador Marcoleta noong nasa Congress pa siya. Dahil nga, iyan nga ang nakitaan natin na talaga namang ibang klase panindigan, nanindigan sa mga Duterte, lalo na kay Bibi Sara. Siya lang ang bukod tanging senador, congressman noon, na tumatayo at lalapitan itong mga dorobong congressman at pagsasabihan. Lumalaban ho yan. Pag mali, hindi pwede. Talagang magkakaroon ho ng balitaktakan. Hanggang sa nakawan na ho ng hopya, talagang tumatayo at sasabihin sino nagnakaw ng hopya ko. Diba? Ngayon, kung illegal na sinasabi nyo, what more pa yung mga nagnakaw ng maleta? Yun ang plunder. Diba? Plunder talaga. 2 judge, plunder ang kaso. Hanggang ngayon, free malaya. Pero si Senador Marcoleta, gusto ipa-aresto. Wow, galing, di ba? That's a fabricated charge. No, That is tama. not true. Fabricated. Because these are campaign donations allowed by our COMELEC or election laws. As a matter of fact, I'm allowed to accept maximum of 5.5 million US dollars. Equivalent to? Why do you think this case has targeted you in particular? Because I am serious in being able to unearth the biggest corruption scandal in this country associated with our flood control projects. I used to hold the chairmanship of a Blue Ribbon committee in the Senate, and I was tasked to do just that. And because there are so many culprits behind this scandal, they will do everything possible to stop me from succeeding in investigating this massive looting of our national treasury. And it appears even people who aren't necessarily supporters of yours are pointing out that. They're saying, why is an official who is trying to discover corruption and graft in the country, why is he himself suddenly being targeted? Precisely. That is the point that we are trying to address. As I have told you, this is a fabricated charge. It is not even within the meaning and parameters of our plunder law. Our plunder law is about amassing ill-gotten wealth. It's a serious crime. It is not about, getting election financial supports from friends. This is not contemplated in our plunder law. That is why I am quite sure that this particular charge, if they will pursue it, will be junked by the court in due time. Can I ask you, do you feel as if in any way you could have been clearer with those donations, that maybe that would have cleared up the dispute before it happened? I did not get the question right. In terms of the donations that you said you received before being in the position in question,
Do you feel you could have been clearer making that public what you received? Yes, that is being transparent because under the law, I received that those amounts before the campaign and election period. That is why I treated them as donations. And my donors even paid the donors tax. And these are all legal. Kita nyo? These were all reported. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte is set to begin in less than a week's time. Do you feel that these charges, the timing is related to that? Bago nating sagutin yan, bago sagutin yan ni Senator Marcoleta, oo, may kaugnayan. Alam nyo bakit? Kaya siya gustong arestuhin agad o gustong kasuhan agad kasi yung plunder case ho ay wala hong bail. So, isipin nyo na lang kung sino magiging senatorial judges diyan sa gaganaping impeachment court, diyan sa Senate. Isa si Senador Marcoleta. Isa ay senador. So, kung halimbawa, siya ay makukulong, kagaya ng sinabi ng opisyalis ng INC na si Sir Sabala, o kapatid na Sabala, gagawin lahat ng mga dorobo ang paraan para hindi makasama si Senator Marcoleta diyan sa impeachment sa senatorial judges. So meron ng tulog, ibig sabihin, makakakuha na naman lang lamang yung mga dorobo para makonvict si BP Sara. Tuloy mo, Senador. Yes, because by being able to arrest me, the ombudsman made a promise about 2 weeks ago that he is going to file a case with the court. And because plunder is non-bailable, Kita nyo? it will be surely served within this week, and I will be arrested, and therefore will be unable to participate in the impeachment trial, which will start on July 6. And her father is currently sitting in The Hague. You have been a vocal supporter of his. Will this situation, the charges against you, will it make you quiet down in any way in terms of your support for Rodrigo Duterte? Yes. It's really related to that because I have always supported the former president because I always believed that his extraordinary rendition was illegal, considering that our country is no longer a member of ICC. the ICC. Which means that we have withdrawn from the Rome Statute. And therefore, I have always believed that his abduction was illegal. And this concerned the powers that be in this country. We spoke before, perhaps around a month or two ago, sir, and you were quite confident, if I could suggest, that The Hague would eventually have to overturn the charges against Rodrigo Duterte. Do you still feel that way? I still feel that way because if the ICC tribunal will consider that our national domestic judicial system is operating, Rodrigo Duterte was deprived of the protection of our domestic laws, and it even violated a particular provision of the Rome Statute, where our domestic law should first apply before ICC could, in pursuant to the principle of complementarity. The scenes we're seeing right now in Manila with roads blocked and people coming out in a strong show of support for you and the charges against you in opposition to that. Do you feel that could gather speed? Is that going to get bigger if this continues? I think no. I believe so because the people also know that these charges are fabricated and they are harassment suits within the meaning of our domestic laws. And they also cannot see how these charges can be pursued, notwithstanding the several documents already unearthed during our earlier investigation that
several of our public officials are complicit and they are behind this massive looting of our national treasury. Are you personally nervous, sir, about this case against you and what it could mean if a court finds you guilty? Wala. Hindi naaabot siguro doon, sir, na ituloy ang kaso. Hindi tayo sure, pero ako, sa sitwasyon ngayon, kung babalakin pa ng mga dorobo talaga na kasuhan si Senador Marcoleta, baka matriple, maging doble, triple ang lalabas. Bakit kasi ang inuuna nyo, yung walang kasalanan? 'Di ba? Yung alam mong proven na guilty doon sa plunder, kilala nyo naman, kaya nga nag-iiyak sa palasyo daw, sabi ni Aling Ledesma daw, di umano kaya nag-iiyak, nagpasama pa raw sa tatay daw, di umano, para hindi humakulong. 'Di ba? Kung pipilit na mga dorobo na ilabas ang warrant of arrest o makasuhan within this week, itong sinasabi nila na plunder case kay Senador Marcoleta, hindi na sila nahiya, hindi na sila natakot doon sa lumabas na napakaraming tao at na halos na puno na ang EDSA, mag-isip-isip ho, sabi ni Aling Ledesma. I am very sure that the court will not find me guilty because, as I said, these are all fabricated. Cases. And they are not within the meaning, within the contemplation, and within the parameters of our plunder law. They are private funds and they have nothing to do with ill-gotten wealth. They have nothing to do with public funds, with public project or public contracts to which I am not responsible. Why is the ICC still trying, therefore, to extend its jurisdiction to the Philippines after Manila withdrew from the court last decade? Sir, baka binabayaran daw di umano. Baka nakakatanggap. Kasi dito sa Pilipinas, maleta. Hindi lang once, hindi lang twice. Maraming maleta. Baka ganun din ho. Di umano, yung natatanggap ng ICC kaya gustong nilang ipagpatuloy ang jurisdiction sa Pilipinas. Paldo ba? Paldo. Good question. I don't know why they're insisting on that. They know the Rome Statute. They know the principle of complementarity. They know that our domestic legal system is functioning. Even our prosecutorial service is functioning. They should have first ascertained that these services are not functioning before they can meddle into the domestic affairs of the Philippines. And just to finish, sir, can I ask you for your overall thoughts on the political climate right now in Manila? It seems particularly divisive. Is that how you would characterize it? Yes, because the people would like to know the real culprits. They wanted to make these people accountable in this largest scandal that has transpired in our country, and it seems that the powers that be are not serious in looking into this problem. That is why the people are anxious, the people are angry, and the people are quite expecting too much from this government. But it seems that governance is not really operating in this country. Well, there certainly does appear to be a very strong show of support for you and that case. Thank you so much for coming on the program and sharing your view with us, Mr. Rodante Marcoleta, Philippine Senator. Thank you, Yunan. Thank you very sir. much. Na-interview na ho si Senador Marcoleta. Buti pa ho yung international news. Ini-interview ang magaling na senador. Dito, yung mga stream na bayadan, hindi ho ini-interview. Iniiwasan pa. At additional na din doon sa sinabi, sa tanong ng isang news anchor. Bakit? Siguro ho, ang tanong niya, sa palagay nyo ba? Meron bang tanong na gano'n? Sa palagay nyo ba? Ito na lang, tanong na lang natin. Kung kayo ho ba ay naniniwala sa lahat ng pinaparatang kay Senador Marcoleta, ako hindi ho naniniwala. Ang pagkakaalam natin dyan, talagang ginagamit nila ang kanilang mga kapangyarihan
Oo, para ho manggipit, gipitin at lahat ng kalyado ni Bibi Sara at mga Duterte ay isa-isahin kasuhan. Kita nyo naman. Totoo, di ba? Halos lahat to may kaso na. Paano naman yung mga dorobo, yung mga congressman na pumaldo, yung mga attack dog na pinapadala ng maleta. Oo, wala hong kaso. Ni isa sa bulok na 13, wala hong kaso. Kaya nga sabi ni Manong Chabit dito, walang kasalanan, kinakasuhan nyo. Pero yung may mga kasalanan, talaga naman, pagkakampi nila, ligtas ka. Pag hindi ka kagrupo, hindi ka kasama, kaso ka. Bakit pinapausahan ni Senator Marcoleta? Dahil siya gusto niya katotohanan. Tama! Sila ay puro kasinungalingan. Alam niyo ba si Marcos hindi Ilocano? Hindi Ilocano si Marcos. Ha? Nanakaw. At pwede kong sabihin yan. May ebidensya ko kung gusto niyo makita. May bagong atraksyon sa probinsya niya. Ang Ghost Project. Walang project na mahusay doon. Ghost Project. At saka hindi magkatugma. Putik. Sinesemento na. Yun ang atraksyon ngayon sa Ilocos Norte. Kaya yun, mga kaibigan, patunay na yung sinabi niyang nagtayo siya ng 2,500 flood control noong Zona 24. Sinungaling po, wala yun. Hinanap ko na sa buong Pilipinas, pinagtanong ko na, wala po. Nakakita ko kung konti sa Ilocos Norte, sa distrito ni Sandro Marcos. Karamihan po, yung sabi ni Presidente BBM na guni-guni. Siya nagsabi guni-guni. Pero yung guni-guni, nasa Ilocos Norte. Yun ang bagong atraksyon ngayon doon kung gusto yung mamasyal. Grabe, no? Kaya tayo pinaparusahan. Saan ngayon nakakita ang sila na nagtakaw, sila pa nagbibintang? Totoo yan. Pambihirang tao yan. Ewan ko kung tao yun, walang konsensya. Yung 25 na pondo, GAA 25, ang pondo ng PhilHealth, wala. Kinuha nila bago maggawa ng GAA. Yung 25, kinuha ang pondo ang PhilHealth. Pinabalik. So, ang paggawa ng GAA, unang-una, Office of the President. Tawagin lahat yung mga departamento, tatanong niya, anong programa niyo, bibigyan. Tumingi ng PhilHealth ng ibalik ang 80 million nila. Pinirma niya. Dumating sa Kongreso, nandun pa rin, pinirma nila. Dumating sa Senado, nandun pa rin, pinirma nila. Sa PICAM, marami sinaksak, nandun pa rin yung 80 million. Pagdating sa opisina niya, pinirma niya ulit, wala na. Magician. Sabi ko sa inyo, magician eh. Kaya nagtataka rin tayo, bakit ayaw nila paatinin ito si Senador si Manong Chabit dito sa investigasyon ng flood control? Nagtataka tayo eh. Kasi lumalabas si Manong Chabit eh. Bakit wala ho nagpapatawag? 'Di ba? Ito nga 'di ba? Ang anong kinaso kay Manong Chabit? Cyber libel. Ano ho kinaso doon sa mga nagsasalita mga 18 Marines? Cyber libel, may counts pa. 'Di ba?
Pero doon sa mga plunder na totoong nangurap sa kaban ng bayan, oo, ayun, nakakatawa pa. Nakakapag-post pa sa Facebook. Nakakapag-post pa sa kanilang channel. Nakakapag-post pa sa Twitter, sa kung ano-anong platform. Sa YouTube, oo, masasaya. Pero, oo, kilala naman sila kung sino sila eh. Bakit? Yung mga kaalyado ni Bibi Sara o sumusuporta kay Bibi Sara, ginigipit. Pero doon sa may alam ng kaso at matibay ang kasong plunder, hindi pa. Hindi pa ho talaga lumalabas. O hindi pa daw na-file eh. Na-file na ba? Wala pa ata eh, di ba? Pero nung ilang araw nakalipas, ilang buwan, ilang linggo nakalipas, nagyabang-yabang ho yung Bombudsman. Na hinog na raw. Hinog na raw. Oo, nung na-reglo na, hilaw, ha? Ang alam ko pag hinog, ilang araw bulok, ha? Pero yan, kung umabot sa ating video na yan, ako ho ay maglalambing naman sa inyo. Paki-like and share nyo ang ating video. At syempre, itong si Ma'am Banat ay subscribe nyo. Tulungan ho natin. Oo. Magaling din ho ito eh. Ako ho ay nagagalak, natutuwa kasi magaling ho. Tulungan natin ha. Oo. Subscribe nyo si Ma'am Banat at syempre, hindi tayo magtatapos hanggat hindi tayo shoutout sa inyo. Shoutout segment tayo. Alright. Makinig kayo ha. Baka nababanggit na ho yung pangalan nyo. Hindi nyo naiintindihan. Mula kay Ma'am Julia Sugiyama. Shoutout po sa iyo ha. Happy first day ho ng July. Ma'am kay Wilma Tubio. Shoutout po. Lolita Navarro. Shoutout po sa iyo. Mula sa Canada. Kuya Goods, totoo bang nakalis na ng bansa? Nagpunta ho raw ng Canada. Yan ho ang sinabi ni Ate Amy. Marciana de la Cruz, shoutout po sa iyo. Romulo, si Sir Romulo ng Bacolod City. Romulo Di Venegracia, shoutout po sa iyo, Sir. Rachel Panerio, shoutout po. J. Morales ng San Mateo, Rizal. Regina Cape, shoutout po sa iyo. Remy Teresa, ng Malaysia. Si Ma'am Remy Teresa, shoutout po sa iyo. Daniel Eludo, shoutout po sa iyo. Loretta Naong ng Davao City, shoutout po sa iyo. Romeo Acosta, shoutout po. Maridel Lim, shoutout po sa iyo. Alfimas, shoutout po sa iyo. Maria Olan, shoutout po. Arnold Ocampo, shoutout po sa iyo. Tomas, shoutout po sa iyo. Egoy Santiago, shoutout po. Ilin Serdanya Shona, ang haba po Ilin Serdanya Shonales Negri, shoutout po sa iyo Mario Sayaw, shoutout po. Marako, Amaroko Jebi, shoutout po sa iyo Rosie Brillos, shoutout po. Elias Doremon, shoutout po sa iyo Oliver Donasco, shoutout po sa iyo. Manuel Guanga, shoutout po. Cosmi Gado, shoutout po sa iyo good morning. Nasa Bible tungkulin isang tao ang pagsunod at protektahan ng batas. Tama naman po. Per Diaz, shoutout po sa iyo Vicky Cedinho, shoutout po. Julieta Cando, shoutout po sa iyo. Richel Lampagos, shoutout po sa iyo. Jose Palen, 918, shoutout po Christian Singson, shoutout po. Helen Dalanta, shoutout po. Mary Jude Badsky, shoutout po sa iyo. Angeline Natsu, shoutout po sa iyo. Rosie Brillos, shoutout po sa iyo Julieta Cando, shoutout po. Rebecca Consus, shoutout po sa iyo. Jungle, shoutout po Robert Espina, shoutout po. Ann MR5PT, shoutout po sa iyo. Arturo Mula, shoutout po. Abdul Hussein, shoutout po sa iyo. Dennis Desir, shoutout po sa iyo. Luz Malyari, shoutout po Alfimas 8753, shoutout po sa iyo. Emma
SB7 Export, shoutout po sa iyo. Romel Da Paliga, shoutout po sa inyo. Corazon Gonzales, shoutout po. Reneta Senante, Renante Senante, shoutout po sa iyo. Warlito Tuico, shoutout po sa iyo. Orais Deo, shoutout po. Joel Marcial, shoutout po sa iyo. Catherine Ramos, yan si Ma'am Catherine, ha. Oo, si Ma'am Malu, The Survivor Mixed Vlog, shoutout po sa iyo. Ulysses Manipon, shoutout po sa iyo. Helen Marino, shoutout po. Jose Romeo Tolentino, shoutout po sa iyo. Noms Clement, ayan si Ma'am Noms Clement, ha. Oo, INC pala siya. Hi Ma'am Noms, shoutout po sa iyo, ha. KS Dental Lounge, shoutout po sa iyo. Ruby Mutia, shoutout po. Rebecca Kaalyehe, shoutout po sa iyo, ha. Modesto Prieto, Lee 4093, shoutout po. Betlying, Betlying, tama. Salvador Ferruelo, shoutout po. Noe Solibaga, shoutout po. Edgar Genon, shoutout po sa inyo. Munting Kaalaman. Uy, si Sir Munting Kaalaman ba to? Oh, sir. Oh, Munting Kaalaman. Oh, shoutout po sa iyo. Pinapanood ko to, tama ba? Munting Kaalaman, ikaw ba yan? Oo. Ayan, shoutout po sa iyo, ha. At yan, kung umabot ka sa ating video naman, ako ho'y maglalambing. I-like and share nyo ang ating video at tadihin nyo ng comment para baka hindi ho nababasa at natatabunan ang inyong komento, tadtarihin nyo po ng comment. Hanggang sa muli ho, bye-bye!